Marco, abala sa telepono, hindi alam na naririnig ko ang bawat salita. Ibenta na lang natin ang bahay, sabi niya, wala nang pakialam si Elena sa mga mana. Tutal, ako naman ang nagtatrabaho. Parang may sumaksak sa puso ko, doon mismo sa aming kusina na pinuno ko ng pagmamahal. Ang bahay na pinaghirapan namin, ang pamana ng aking mga magulang. Ngunit sa halip na sumigaw, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi pa niya alam na ang kanyang ginagawa ay magiging dahilan ng kanyang pagsisisi balang araw. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ang ulan sa Maynila ngayong hapon ay tila nakikiramay sa bigat ng aking dibdib. Bumubuhos ito ng malakas, lumilikha ng isang kulay abong tabing na tumatakip sa tanawin ng mga nagtataasang gusali sa kis. Nakatayo ako, si Elena Alcantara, na parang isang rebulto sa harap ng malaking salaming bintana ng aming condominium unit. Sa edad na 50, akala ko'y nakita ko na ang lahat ng maaaring ibigay ng buhay. Lumaki ako sa Forbes Park, sa isang pamilyang kinikilala. Ang buong buhay ko, ang aking edukasyon, ang aking potensyal, inialay ko para lamang maging isang mabuting asawa para kay Marco de la Cruz. Isang asawang laging naroroon, laging nakasuporta. Ngunit ang hapon na ito iba ang hapon na ito. Pinagmamasdan ko ang mga kalsada sa ibaba na nagsisimula ng siksikan dahil sa rush hour. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikinang sa basang aspalto, lumilikha ng isang malungkot na abstract painting. Karaniwan sa mga ganitong oras, abala na ako sa kusina, naghahanda ng paboritong hapunan ni Marco. Lagi kong tinitiyak na perpekto ang lahat, mula sa kalinisan ng bahay, sa nakaka-relax na amoy ng aromatherapy, hanggang sa bawat sangkap ng kanyang pagkain. Ngunit ngayon, walang bango ng niluluto. Walang mahinang tugtog ng jazz na karaniwan kong pinapatugtog. Tanging ang dagundong ng kulog ang maririnig, kasabay ng masakit na pintig ng aking puso. Sa aking kamay, malamig ang smartphone ni Marco. Naiwan niya ito sa ibabaw ng bedside table kaninang umaga, sa kanyang pagmamadali. Sana pala, hindi ko na lang binuksan. Sana pala, naniwala na lang ako sa kanyang gasgas na dahilan tungkol sa biglaang meeting o business trip sa probinsya. Ngunit ang isang notifikasyon na lumitaw sa lock screen ang sumira sa lahat. Marco, salamat sa transfer kanina para sa shopping. Tuloy tayo sa kondo ko mamaya ha. Miss na kita. Huwag mong kalimutang sabihin sa tanga mong asawa na mag-overtime ka. Maikli ang mensahe, ngunit ang pinsala nito ay higit pa sa isang bomba para sa aming 5 taon ng pagsasama. Tanga mong asawa. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, parang sirang plaka. Ganito pala ang tingin nila sa akin. Si Marco, ang lalaking itinaas ko ang estado sa buhay, na ipinakilala ng aking ama sa mahahalagang koneksyon sa negosyo, hanggang sa ay maging isang kilalang tao, ay itinuturing pala akong tanga. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ang lock ng telepono. Kabisado ko ang password, ang petsa ng aming kasal. Kailaking kabalintunaan. Sa loob, natuklasan ko ang isang buong mundo na itinago ni Marco. Mga litrato nilang magkayakap sa El Nido noong sinabi niyang may seminar siya. Mga bastos na text message na nagpaduwal sa akin. At ang pinakamasakit, mga pruweba ng pag-transfer ng milyon-milyong piso sa babaeng nagngangalang Cassandra. Samantalang noong nakaraang linggo, sinabi ni Marco na kailangan ng negosyo niya ng karagdagang puhunan at hiniling sa akin na magtipid. Walang hiya. Pabulong kong sabi, ang boses ko ay tila naipit sa lalamunan. Ang mga luhan na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak sa aking mga pisngi. Ang init nito ay parang pumapaso sa aking balat. Ibinato ko ang telepono sa mamahaling Italianong balat na sofa. Hindi ko na kailangang makita pa ang iba. Ang mga ebidensya ay higit pa sa sapat. Ang aking dignidad bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang Alcantara ay nayurakan. Naglakad ako patungo sa master's bedroom,
Hila-hila ang aking mga paa na tila kay bigat. Kinuha ko ang isang malaking maleta mula sa loob ng aparador. Ngayong gabi rin, pag-uwi ni Marco, ihahagis ko sa mukha niya ang mga annulment paper. Aalis ako. Wala akong pakialam kung babalik ako sa bahay ng aking mga magulang sa Forbes Park na may status na hiwalay sa asawa. Mas mabuti pang mamuhay ng simple kaysa sa isang marangyang buhay na binuo sa kasinungalingan. Subalit, napaisip ako sa kalagayan ng aking mga magulang. Ang negosyo ni Papa ay bumabagsak. Ang bahay na pamana ni Lolo sa Forbes Park ay nanganganib na ma-foreclose ng bangko. Noon, umasa ako na ang tagumpay ni Marco ay makakatulong na maibalik ang yaman ng aming pamilya. Pero heto siya, winawaldas ang pera sa kanyang kabit. Tumunog ang doorbell, pumuputol sa aking pag-iisip. Napapitlag ako. Umuwi ba si Marco ng mas maaga dahil napansin niyang naiwan ang telepono niya? Biglang kumulo ang dugo ko. Mabuti. Kung mas maaga siyang umuwi, mas maaga ko siyang mapapaalis sa buhay ko. Mabilis ang aking mga hakbang at humihingal na naglakad ako patungo sa pinto. Hindi ko na pinag-aksayahang punasan ang mga luha sa aking mukha. Hayaan mong makita niya. Hayaan niyang malaman kung gaano niya ako winasak. Binuksan ko ang pinto ng padabog. Ang kapal din ng mukha mong bumal. Naputol ang aking sasabihin. Ang taong nakatayo sa harap ng pinto ay hindi si Marco. Sa harapan ko ay isang matangkad na lalaki, marahil nasa mga unang taon ng kanyang 50. Nakasuot siya ng itim na suit na mukhang napakamahal, ngunit ngayon ay basang-basa dahil sa ulan. Tumutulo ang tubig mula sa dulo ng kanyang itim na buhok patungo sa balikat ng kanyang suit. Gwapo ang kanyang mukha, may matigas na panga at matangos na ilong. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin, na para bang kaya niyang basahin ang buong kaluluwa ko sa loob lamang ng ilang segundo. May aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya, na nagtulak sa akin na umatras ng isang hakbang. Elena Alcantara. Ang kanyang boses ay malalim, mabigat, at puno ng intimidasyon. Hindi ito isang tanong kundi isang pahayag. Napalunok ako, sinusubukang tipunin ang natitirang tapang ko. Ako nga. Sino po sila? Kung hinahanap ninyo ang asawa ko, wala siya rito. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan niya lang ako. Pagkatapos ay bumaba ang tingin niya sa aking kamay na nanginginig pa rin at bumalik sa aking mga mata na namumugto. Bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi, bumubuo ng isang manipis na mapanuyang ngiti. Alam kong wala rito ang asawa mo. Nasa Greenbelt siya ngayon, bumibili ng Hermes na bag para sa asawa ko, sabi niya ng diretsyo. Tumigil ang tibok ng puso ko sandali. Ano, bulong ko. Ako si Gabriel Montefalco. Maikling sabi niya na para bang ang pangalan na iyon ay sapat ng paliwanag. At totoo nga, sino ang hindi nakakakilala kay Gabriel Montefalco? Ang may-ari ng Montefalco Group. Isang batang konglomerato na ang mukha ay laging nasa pabalat ng mga business magazine bilang isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ang definisyon ng old money, mayaman mula pagkabata, makapangyarihan at napakapribado. Pero teka, ano ang sinabi niya kanina? Ang asawa ko si Cassandra. Bulong kong pagtatanto ang nakakatakot na koneksyon. Si Cassandra asawa ninyo? Dahan-dahang tumango si Gabriel. Hindi siya mukhang galit. Hindi rin mukhang malungkot. Ang kanyang mukha ay patag na parang pader na semento. Pwede ba akong pumasok? May negosyo tayong dapat pag-usapan at hindi ito isang usapan na dapat gawin sa labas ng pinto. Nag-alinlangan ako sandali. Ang pagpapasok ng isang estrangherong lalaki sa apartment habang wala ang asawa ko ay hindi tama. Ngunit dahil sa mga nalaman ko tungkol kay Marco, parang wala nang saysay ang mga pamantayang iyon. Isa pa, ang lalaking ito ay biktima rin katulad ko. Tuloy po kayo, sabi ko sa wakas, binubuksan ang pinto ng mas maluwag.
Pumasok si Gabriel. Naamoy ko ang kanyang pabango habang nilalampasan niya ako. Isang halo ng amoy ulan, mamahaling tabako, at isang udi na pabango na napakalalaki. Tila hindi siya humanga sa interior ng aming apartment na sa aking palagay ay sapat ng marangya. Ang lugar na ito ay marahil kasing uri lang ng isang bodega para sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng sala, tumanggi inalok ko siyang umupo. Ginala niya ang kanyang mga mata sa buong silid at huminto sa telepono ni Marco na nakalapag sa sofa. Alam mo na ang lahat, sabi niya nang hindi lumilingon sa akin. Ngayon lang, sagot ko ng may pait. Naiwan niya ang telepono niya. Humarap si Gabriel sa akin. Ang liwanag ng kidlat mula sa labas ay nag-ilaw sa kalahati ng kanyang mukha, na lalo pang nagpatingkad sa kanyang misteryosong anyo. Ano ang plano mo ngayon? Iiyak. Magwawala. Makikipaghiwalay. Wala na kayong pakialam doon, mataray kong sagot. Pero, hihiwalayan ko siya ngayong gabi rin. Hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang taksil. Huwag. Mabilis na sabi ni Gabriel. Kumunot ang noo ko, naguguluhan. Sino ka para pagbawalan ako? Lumapit si Gabriel sa akin. 1 metro na lang ang pagitan namin. Nakikita ko ang mga patak ng ulan na nakakapit pa sa kanyang mga pilik mata. Huwag mo siyang hiwalayan ngayong gabi. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Huwag mong ipaalam sa kanya na alam mo na, sabi niya sa tono ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Nababaliw ka na ba? Tumawa ako ng mapakla. Ang asawa mo at ang asawa ko ay nagtataksil. Sinisira ang ating mga pamilya at gusto mong manahimik lang ako. Hindi ako ang tipo ng babae na papayag na magkaroon ng kahati. O pangalawa, hindi kita hinihilingang tanggapin ang pagtataksil na iyon, kalmadong sabi ni Gabriel, taliwas sa nag-aalab kong emosyon. Inaalok kita ng isang kasunduan. Anong kasunduan? Ang tunay na paghihiganti, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng mapanganib. Ang paghihiwalay ay magpapalaya lamang sa kanila. Malaya nang makakasama ni Marco si Cassandra, at ikaw ay maiiwan na may status na hiwalay sa asawa at may durog na puso. Makatarungan ba iyon? Natahimik ako. Ang kanyang mga salita ay tumama sa aking kalooban. Sumama ka sa akin ngayon, utos ni Gabriel. Mag-usap tayo sa isang mas maayos na lugar. Masyadong maraming bakas ng gagong iyon dito. Hindi ako maaaring sumama sa isang estranghero. Elena, putol niya, binabanggit ang pangalan ko sa isang paraan na kakaibang pamilyar. Kailangan ng pamilya mo sa Forbes part ng pera, hindi ba? Ang ama mo ay may utang na kailangan ng bayaran sa susunod na buwan. Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kung hindi iyon mababayaran, isasara ang bahay na iyon. Nanlamig ang buo kong katawan. Paano niya nalaman? Ang problemang pinansyal ng aming pamilya ay mahigpit naming itinatago. Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat, mayabang niyang sagot. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng solusyon na hindi mo kailanman iisipin. O manatili ka rito. Hiwalayan mo ang asawa mo at panoorin ang dahan-dahang pagbagsak ng pamilya mo. Ang kanyang mga pagpipilian ay tila parehong masama. Ngunit nang makita ko ang tingin ni Gabriel na puno ng kumpiyansa, hindi ko alam kung bakit may isang maliit na pag-asa na sumibol sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa. Tiningnan ko ang maleta na nakabukas na sa kwarto. Pagkatapos ay tumingin muli kay Gabriel. Sige, mahina akong sabi. Sasama ako. Hindi ngumiti si Gabriel. Tumango lang siya ng maikli at tumalikod patungo sa pinto, na para bang alam na niya mula pa sa simula na hindi ko siya matatanggihan. Kinuha ko ang aking bag ni Locke, ang pinto ng apartment na ngayon ay parang impyerno sa akin. At sumunod sa tuwid na likod ng estrangherong lalaki, papasok sa elevator, patungo sa isang kawalan ng katiyakan na mas malaki pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang biyahe mula sa apartment ko sa Keys,
patungo sa Makati Central Business District ay napakatahimik. Nakaupo ako sa pampasaherong upuan ng mamahaling itim na sedan ni Gabriel. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling balat at napakatahimik, sinasala ang ingay ng mga busina at ang bagsak ng ulan sa labas. Ang kanyang personal na driver ay nagmamaneho ng napakakinis na para bang lumulutang kami sa ibabaw ng mga lubak na kalsada. Si Gabriel ay nakaupo sa tabi ko, abala sa kanyang tablet. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang seryosong mukha. Wala siyang sinabi ni isang salita mula nang iwan namin ang lobby ng apartment. Ang kanyang pananahimik ay lalo pang nagpabalisa sa akin. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Sumasama sa isang estrangherong lalaki sa gitna ng gabi. Ngunit sa tuwing gusto kong magprotesta, ang imahe ng mensahe sa telepono ni Marco at ang pagod na mukha ng aking ama na iniisip ang utang ay bumabalik sa aking isipan. Pumasok ang sasakyan sa lobby ng isa sa pinakamatataas na gusali sa lugar. Magalang na binuksan ng valet ang pinto, binabati si Gabriel ng teaser. Dinala kami sa isang espesyal na elevator na diretsong umakyat sa pinakamataas na palapag. Bahagyang umugong ang aking tainga dahil sa pagbabago ng presyon ng hangin. Bumukas ang pinto ng elevator at tumambad ang isang napakapribadong exclusive lounge. Madilim ang silid, tanging ang mga ilaw mula sa mga chandelier at ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila mula sa salaming pader ang nagbibigay liwanag. Ang kapaligiran dito ay salungat sa kaguluhan sa aking puso, tahimik, malamig at elegante. Dinala ako ni Gabriel sa isang pribadong silid sa isang sulok. Ang mga pader nito ay gawa sa makapal na salamin na nagpapakita ng tanawi ng mga ilaw sa kalsada ng Maynila na parang isang ilog ng ginto sa ibaba. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay nagdagdag ng melankolikong pakiramdam. Umupo ka, itinuro ni Gabriel ang isang velvet na sofa na kulay maroon sa kanyang harapan. Umupo ako nang may pag-aalinlangan, mahigpit na hawak ang aking handbag. Dumating ang isang waiter na may dalang-dalawang baso ng inumin at agad ding umalis ng walang imik, iniiwan kaming dalawa sa nakakabinging katahimikan. Napakatindi ng lamig ng aircon, tumatagos hanggang buto. O baka pakiramdam ko lang iyon dahil sa takot. Humigop ng kaunti si Gabriel mula sa kanyang inumin at inilagay ang baso sa itim na marmol na mesa sa pagitan namin. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang tingin ay matalim at naninindak. Diretso na tayo sa punto, sabi niya sa kanyang kalmadong bariton na boses. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang suite, kumuha ng isang checkbook at isang gintong pluma. Mabilis siyang nagsulat, pinunit ang tseke at inilagay ito sa harapan ko. Kunin mo, utos niya. Tiningnan ko ang papel ng may pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at kinuha ang tseke. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang hanay ng mga zero na nakasulat doon. Kinailangan ko itong bilangin ng 2 beses para masigurong hindi ako nagkakamali. 5 bilyong piso. Nanginginig ng husto ang aking kamay kaya't nahulog pabalik sa mesa ang tseke. Ano-ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Iyan ang halaga mo. O mas tamang sabihin, ang halaga ng oras mo, diretsyong sagot ni Gabriel, na para bang ang ganoong kalaking pera ay barya lamang para sa kanya. Ang perang iyan ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya mo. Tubusin ang mga ari-ari ang naisangla at tiyakin ang buhay mo at ng iyong mga magulang hanggang sa ika-7 salinlahi. Napalunok ako, sinusubukang unawain ang nakakabaliw na sitwasyong ito. Ano ang gusto ninyo sa akin? Hindi ako bayarang babae. Tumawa ng bahagya si Gabriel, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang tawa. Wala akong interes sa katawan mo, Elena. Ang kailangan ko ay ang iyong status bilang asawa ni Marco de la Cruz. Sumandal siya sa sofa, ipinulupot ang mga braso sa kanyang dibdib. Tulad ng sinabi ko, si Cassandra ay asawa ko. Ang aming kasal ay sa papel lamang, isang alyansa sa negosyo sa pagitan ng pamilyang Montefalco at ng pamilya ni Cassandra,
na isa ring konglomerato. Ngunit nilabag niya ang kasunduan sa pamamagitan ng hayagang pagtataksil at pagpapahiya sa pangalan ko at ng asawa mo. Ang ambisyoso ngunit pabayang si Marco ang kanyang kapareha. Kung gayon, bakit hindi mo nalang hiwalayan si Cassandra? Bakit kailangan mo pa akong isali? Tanong ko. Dahil sa negosyo, ang oras ay lahat-lahat. Nasa gitna ako ng isang malaking akwisisyon na kinasasangkutan ng pamilya ni Cassandra. Kung hihiwalayan ko siya ngayon, o kung puputok ang iskandalong ito ngayon, manghihina ang stocks ng aking kumpanya at maaaring makansela ang acquisition. Ang malulugi sa akin ay mas malaki pa kaysa sa numerong nakasulat sa tseking iyan. Umabante si Gabriel. Ang kanyang tingin ay lalong tumindi. Kailangan ko ng 3 buwan. 3 buwan para tapusin ang aking mga negosyo at ilipat ang aking mga ari-arian para maging ligtas sa anumang habol sa conjugal property. Sa loob ng 3 buwan na iyon, kailangan ko ng katahimikan. Walang iskandalo, walang hiwalayan. Nagsimula akong maintindihan ang patutunguhan ng kanyang usapan kahit na mahirap paniwalaan. Kaya ang trabaho mo ay simple, patuloy ni Gabriel. Huwag mong hiwalayan ang asawa mo ngayon. Bumalik ka sa bahay. Kumilos ka na parang walang nangyari. Maging isang matamis, masunurin at tangang asawa tulad ng inaakala nila. Hayaan mong maramdaman nilang ligtas sila sa kanilang pagtataksil. Magbulag-bulagan ka. Pinatitira mo ako sa iisang bubong kasama ang lalaking nagtaksil sa akin at pinagpapanggap mo akong masaya. Pagpapahirap iyan, sigaw ko. Estratehiya iyan, malamig na pagtatama ni Gabriel. Sa tingin mo ba ang pag-iyak at pakikipaghiwalay ngayon ay magpapapanalo sa iyo? Hindi. Masaya pa si Marco. Nahiwalayan ka. Pagkatapos ay babaliktarin niya ang mga pangyayari, sasabihing ikaw ay isang pabayang asawa. Aalis ka sa bahay na iyon na walang dala kundi isang durog na dignidad. Itinuro niya ang tseke sa mesa. Pero sa perang ito, at sa iyong pasensya sa loob ng 3 buwan, maaari mo siyang wasakin sa pinakamasakit na paraan. Sa panahong pakiramdam niya ay nasa ituktok na siya. Sa panahong pakiramdam niya ay nasa kanya na ang lahat. Sabay natin siyang ibabagsak. Natahimik ako. Tinitigan muli ang tseke. 5 bilyong piso. Isang halaga na maaaring magligtas sa aking ama mula sa atake sa puso dahil sa stress sa paniningil ng utang. Isang halaga na maaaring magbalik ng karangalan sa pangalan ng pamilyang Alcantara. 3 buwan, mahinang tanong ko. 3 buwan, diin ni Gabriel. Pagkatapos niyan, sa iyo na ang pera at malaya ka nang hiwalayan siya. Tutulungan pa kita na kumuha ng pinakamagaling na abogado para tiyaking mawawasak si Marco at magiging pulubi. Mabilis na umikot ang isip ko. Ang emosyonal na bahagi ko ay sumisigaw ng pagtanggi. Gusto kong duraan ang mukha ni Marco ngayon din, ngunit ang rasyonal na bahagi ko, ang panig ng anak ng isang negosyante na matagal ko nang itinatago, ay nakikita ang lohika sa likod ng plano ni Gabriel. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghawak ng kontrol. Kung hihiwalayan ko si Marco ngayon, marahil ay magiging masaya siya na makasama si Cassandra. Ngunit kung maghihintay ako, kung hahayaan kong si Gabriel ang mag-ayos ng lahat, ang pagbagsak ni Marco ay magiging mas matindi. Tiningnan ko si Gabriel, naghahanap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay isang matigas at malamig na determinasyon. Mapanganib ang lalaking ito. Napakadelikado. At ngayon, inaanyayahan niya akong maging kakampi niya. Paano ako makakasiguro na may pondo ang tseking ito? Sinubukan kong maging praktikal. Maaari mo itong i-encash bukas ng umaga. Cashier's check yan, kaswal niyang sagot. Isipin mo na lang na iyan ang down payment. Mahal ang tiwala, Elena. At handa akong magbayad ng mahal para doon. Humiga ako ng malalim, pinupuno ang aking mga baga ng malamig na hangin sa silid.
Ang imahe ng peking ngiti ni Marco, ang mensahe mula kay Cassandra, at ang tumatandang mukha ng aking ama ay sunod-sunod na pumasok sa isip ko. Ang sakit sa dibdib ko ay dahan-dahang napalitan ng ibang bagay. Isang bagay na mas malamig at mas matigas. Paghihiganti. Gamit ang kamay na mas matatag na ngayon, kinuha ko ang tseke at inilagay sa aking bag. Payag ako, matatag kong sabi. 3 buwan. Walang labis, walang kulang. Bahagyang humiti si Gabriel. Sa pagkakataong ito, tila mas tapat. O marahil, iyon lang ang ekspresyon ng kasiyahan dahil naging matagumpay ang kanyang negosasyon. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa isang nakamamatay na pasensya. Sabi niya. Hindi ko sinagot ang kanyang toast. Tinitigan ko lang siya ng matalim. Tandaan mo ito, Ginoong Montefalco. Ginagawa ko ito hindi dahil takot ako sa iyo o sa asawa ko. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Kaya huwag mo ring isipin na pagtaksilan ako. Isa akong negosyanteng tumutupad sa kontrata, Elena. Ligtas ka sa akin, sagot niya. Nang gabing iyon, sa tuktok ng isang gusali sa Maynila, sa ilalim ng walang tigil na ulan, pumirma ako ng isang kontrata sa isang demonyong may mukha ng anghel. Ibinenta ko ang aking pasensya sa halagang 5 bilyong piso at naghanda para gampanan ang pinakamalaking dula-dulaan sa aking buhay. Marco de la Cruz, namnamin mo ang mga huling sandali ng iyong kaligayahan dahil ang tunay na bagyo ay ngayon palang magsisimula. Ang sikat ng araw sa Maynila kinaumagahan ay nakakapasong tila ng iinis sa mga labi ng bagyong naggangalit sa aking dibdib kagabi. Ang init nito ay tumagos sa salaming bintana ng aming master's bedroom sa Keith Condominium, lumilikha ng alinsangan na hindi kayang lubusang palamigin ng air conditioner na nakatodo na. Nakaupo ako sa gilid ng king-sized bed, tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Bahagyang nakikita ang maiitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, kahit na tinakpan ko na ito ng mamahaling concealer. Ito ang unang araw ng 70 araw ng impyerno na ipinangako ni Gabriel Montefalco. Narinig ko ang ugong ng makina ng isang sports car na pumasok sa garage. Si Marco. Umuwi na ang asawa ko. Kumabog ng malakas ang aking dibdib, hindi dahil sa pananabik o pag-ibig, kundi dahil sa pinaghalong pandidiri at galit na kailangan kong pigilan. Huminga ako ng malalim. Ipinikit ang aking mga mata sandali. Iniisip ang malamig na mukha ni Gabriel at ang tseking nagkakahalaga ng 5 bilyong piso na ngayon ay ligtas ng nakatago sa aking personal na safety deposit box sa bangko. Iyon ang aking mantra ngayon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Marco na may gusot na mukha at suot pa rin ang damit na ginamit niya kahapon. Sumingaw ang amoy ng pabango ng babae na hindi ko kilala, matamis, matapang, mura, na maihalong amoy pawis at alak. Mahal, gising ka na pala, tanong niya sa isang tonong pilit na pinasasaya. Lumapit siya, akmang hahalik sa aking pisngi. Automatiko, bahagya kong inilayo ang aking ulo, nagkunwaring inaayos ang aking hikaw. Kaya't ang kanyang mga labi ay sa buhok ko lamang dumampi. Hay, mahal. Ba't ngayon ka lang umuwi? Nag-alala ako kagabi. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kinakabahang tumawa si Marco. Hinubad niya ang kanyang relo at inilagay sa dressing table. Naku, pasensya na, mahal. Sobrang lakas ng ulan kagabi, di ba? Nalobat ako. Tapos naiwan ko pa ang charger ko sa opisina. Dahil sa matinding traffic at baha, napilitan akong makitulog sa kondo ni Arturo. Imposibleng piliting umuwi, delikado. Sinungaling. Nasa Mecca si Arturo kasama ang asawa niya para mag-umrah. Nakita ko ang Instagram post ng asawa ni Arturo 2 araw na ang nakalipas. Ngunit mumiti lang ako. Ang pinakapeke kong ngiti sa buong buhay ko. Ah, ganoon ba? Mabuti naman kung ligtas ka. Natakot lang ako na baka kung anong nangyari sa iyo, malambing kong sabi.
Para akong masusuka sa pagsasabi ng mga salitang iyon sa isang lalaking kagagaling lang sa yakap ng ibang babae. Ikaw talaga ang pinakamabuting asawa, puri ni Marco, tila nakahinga ng maluwag dahil hindi na ako nagtanong pa. Sinimulan niyang tanggalin ang mga butones ng kanyang damit. Maliligo muna ako. Ang lagkit ko na. Mamayang tanghali may meeting ulit ako sa mga investor. Kaya baka gabihin na naman ako. Sige, mahal. Huwag kang magpapapagod masyado ha, sagot ko. Nang maisara ang pinto ng banyo at marinig ang lagaslas ng tubig, biglang nawala ang aking ngiti. Nanginginig ang aking katawan sa pagpigil ng pagduduwal. Tiningnan ko ang marumi niyang damit na nakakalat sa sahig. May bahid ng pink lipstick sa kwelyo. Ang parehong kulay na madalas gamitin ni Cassandra sa kanyang mga litrato sa Instagram. Agad kong kinuha ang aking sikretong telepono. Ang bagong telepono ibinigay ni Gabriel kagabi, kasama ang isang ASIF card na hindi nakarehistro sa pangalan ko. Nag-type ako ng maikling mensahe. Kararating lang ng target. Ang alibi ay nakitulog sa kaibigan dahil sa baha. Aalis ulit mamayang tanghali. Ang sagot mula kay Gabriel ay dumating sa loob lamang ng ilang segundo. Maikli, direkta, walang emosyon. Hayaan mo siya. Huwag kang magtatanong ng marami. Asikasuhin mo ang pag-encash ng pondo ngayon. Bayaran mo ang utang ng pamilya mo ng cash at palihim. Siguraduhin mong walang digital trace na maaaring masundan ni Marco. Binura ko agad ang mensahe. Tanghali. Matapos kong masigurong nakaalis na si Marco, natiyak na hindi para sa isang meeting kundi marahil para bumalik sa kanyang kerida, nagpahatid ako sa driver sa isang malaking bangko. Naging maayos ang proseso ng pagkuha ng pera dahil sa isang sulat na inihanda ni Gabriel. Trinata ako ng mga banker na parang reyna. Nang mapuno ang aking bagong bank account ng napakalaking halaga, pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hinina. Totoo ito. Ibinenta ko talaga ang aking kasal. Mula sa bangko, dumiretso ako sa bahay ng aking mga magulang sa Forbes Park. Ang lumang bahay na may istilong kolonyal ay mukhang malungkot. Ang pintura sa mga facade ay natutuklap na sa ilang bahagi. Ang damo sa hardin ay hindi na gaanong naalagaan tulad ng dati. Sa sala, nakita ko si Mama na nakatulala, hawak ang isang rosaryo. Mukha siyang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ma, mahina akong tawag. Lumingon si Mama, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Elena, anak. Bakit hindi ka nagsabing darating ka? Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kulubot na kamay. Ano pong problema, Ma? Mukha po kayong malungkot. Huminga ng malalim si Mama. Ang papa mo kaninang umaga, dumating na naman ang mga taga-bangko. Nagbigay sila ng huling babala. Kung sa susunod na buwan ay hindi natin mabayaran ang prinsipal ng utang, kukunin na nila ang bahay na ito. Nasa kwarto ngayon ang papa mo. Tumaas na naman ang presyon. Litong-lito na ako, Elena. Ayaw kong humingi ng tulong kay Marco. Alam kong mahirap din ang negosyo niya ngayon, di ba? Hanggang ngayon, inaakala pa rin ng aking mga magulang na si Marco ay isang mabuting manugang na nagsusumikap. Hindi nila alam na ang kanilang manugang ay nagwawaldas ng pera para sa ibang babae. Huwag po kayong mag-alala, matatag kong sabi, habang inilalabas ang isang makapal na sobre mula sa aking bag. Sa loob nito ay hindi pera, kundi isang katibayan ng pagbabayad na katatapos ko lang gawin isang oras na ang nakalipas. Nag-transfer ako ng pondo sa isang espesyal na account para bayaran ang utang ni Papa nang hindi nila nalalaman. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Mama. Bayad na po ang utang ni Papa, maligtas na ang bahay na ito, bulong ko. Tiningnan ni Mama ang papel. Pagkatapos ay tumingin sa akin nang nanlalaki ang mga mata. Elena, saan galing ang ganito kalaking pera? Galing ba kay Marco? Hindi po, Ma, mabilis kong sabi. Ayaw kong makuha ni Marco ang kredito para dito. Sarili ko pong ipon.
Matagal na investment na ngayon lang na-liquidate. Huwag na po kayong magtanong ng detalye, maang mahalaga, mapanatag na kayo ni Papa. At isa pa po, pakiusap. Huwag ninyong sasabihin kay Marco ang tungkol dito. Hayaan nating maging sikreto muna natin ito. Gusto kong surpresahin si Marco kapag tamang panahon na. Umiiyak na yakap ako ni Mama ng mahigpit. Salamat, anak. Salamat. Ikaw ang nagligtas sa ating pamilya. Ang yakap ni Mama ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang bigat ng aking konsensya dahil sa pagtanggap sa alok ni Gabriel ay bahagyang nabawasan. Kahit paano, ang maruming perang ito na galing sa pagbebenta ng aking asawa ay nakapagligtas sa buhay ng aking mga magulang. Gabi. Nagpatuloy muli ang dula-dulaan. Maagang umuwi si Marco, may dalang isang baukwet na sa tingin ko ay binili niya sa traffic light dahil lanta na ang mga dulo. Mukha siyang balisa at palaging tinitingnan ang kanyang telepono. Naging tahimik at awkward ang aming hapunan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Mahal, tawag ko, binabasag ang katahimikan. Sa susunod na linggo, ika-5 anibersaryo na natin. Naaalala mo ba? Nabulunan si Marco sa kanyang inumin, mabilis niyang pinunasan ang kanyang bibig. Siyempre, naaalala ko, mahal. 5 taon na pala, ano? Ang bilis. Naisip ko lang, paano kung magdaos tayo ng maliit na salo-salo? Imbitahin lang natin ang mga malalapit nating kaibigan, sabi ko, sinusubukan ang kanyang reaksyon. Namutla ang mukha ni Marco. Wag na muna siguro. Parang sobrang abala sa negosyo ngayon, mahal. Nakakahiya sa mga business partner ko kung magpa-party pa tayo. Mag-dinner na lang tayong dalawa, di ba? Mas romantic. Alam ko ang dahilan. Takot siyang magalit si Cassandra kapag nakita nito ang mga post ng aming party. O marahil, may plano na siya kasama si Cassandra sa araw na iyon. Sige. Kung iyan ang gusto mo. Susunod lang ako, sagot ko na may masunuring ngiti na masakit sa panga. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Marco sa mesa. Umilaw ang screen, nagpapakita ng pangalang Santos Cargo. Ngunit nasulyapan ko ang laman ng mensahe bago ito namatay. Babe, tuloy tayo bukas sa hotel. Sinabi ko na sa asawa ko na pupunta akong Baguio. Kumulo ang dugo ko. Santos Cargo. Napakatalino. Dali-daling kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Nako, problema na naman sa warehouse. Sasagutin ko lang to sa labas. Umalis siya nang hindi hinihintay ang sagot ko. Naiwan akong mag-isa sa malaki at malamig na hapagkainan na nakatitig sa pagkaing hindi nagalaw. Ang aking mga mata ay matalim na nakatuon sa likod ng aking asawa na papalayo. Namnamin mo ang iyong kasinungalingan habang kaya mo pa, Marco. Dahil sa bawat segundong lumilipas, hinahasa ko ang kutsilyong ibinigay ni Gabriel para putulin ang lahat ng kaligayahan mo. Kung minsan, naisip ko, gaano kaya karaming babae ang nasa sitwasyon ko. Ang nagpapanggap na masaya, habang ang kalooban ay nagdurugo. Mayroon din kaya silang lihim na pag-asa na magkaroon ng katarungan, kahit sa paraang hindi inaasahan. Kung ikaw, mga kaibigan, ay may karanasan din sa mga ganitong pagsubok, sana ay mayroon din kayong lakas na harapin ito. 1 buwan na ang lumipas. Ang buhay ko ay nahati sa 2 magkaibang mundo. Sa umaga, ako si Elena, ang masunuring asawa na naglalagi sa bahay o namimili ng mga pangangailangan. Ngunit sa mga libreng oras ko, pumapasok ako sa mundo ni Gabriel Montefalco. Ngayon, inayos ni Gabriel ang aming pagkikita sa isang pribadong art gallery sa Makati. Ang gallery na ito ay pag-aari ng isa sa kanyang mga pinsan at sinadyang isara sa publiko ngayon dahil may private curator. Isang perpektong lugar, tahimik, masining, at malayo sa mga mata ni na Marco at Cassandra na mas gustong magpalipas ng oras sa mall o mga club. Dumating ako na nakasuot ng simpleng navy blue na bestida at malalaking salaming pang-araw.
Naghihintay na si Gabriel sa harap ng isang higanting abstract na pinta na pinangungunahan ng kulay dugong pula. Nakatayo siya ng tuwid. Ang dalawang kamay ay nasa bulsa ng kanyang kulay abong pantalon. Para siyang isang obra maestra mismo, maganda, ngunit hindi mahahawakan. 5 minuto kang huli, bati niya nang hindi lumilingon nang marinig ang tunog ng aking takong. Grabe ang traffic sa EDSA. May rally ng mga manggagawa, pagtatanggol ko sa sarili. Ang isang reyna ay dapat kayang hulaan ang kaguluhan sa kanyang kaharian, ang aasar niya. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati. Lumingon siya sa akin, sinuri ang aking anyo mula ulo hanggang paa. Mukha kang mas buhay. Ang 5 bilyong piso pala ay epektibong gamot sa maputlang kutis. Huwag mo akong asarin, Gabriel. Ano ang agenda natin ngayon, naiinip kong tanong. Naglakad si Gabriel patungo sa isang mahabang upuan sa gitna ng gallery. Doon ay may nakalatag na isang tablet at ilang tumpok ng mga dokumento. Leksyon sa negosyo, Kabanata 1, sabi niya habang umuupo at nagdekwatro. Kilalanin mo ang iyong kaaway ng mas mabuti kaysa sa pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Iniabot niya sa akin ang tablet. Ipinakita nito ang datos ng pananalapi ng kumpanya ni Marco, ang Ventura Holdings. Mga pulang chart na pababa ang nangingibabaw sa screen. Ang asawa mo ay hindi lang manloloko, Elena. Isa rin siyang hangal na negosyante, malamig na paliwanag ni Gabriel. Tingnan mo ito. Pineki niya ang mga financial report para makakuha ng loan sa bangko, para pagtakpan ang maluho niyang pamumuhay at ni Cassandra. Ginamit niya ang mga ari-arian ng kumpanya bilang personal na kolateral. Sa batas, estafa ito. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ang mga numero. Isinangla niya ang gusali ng kanyang opisina at ang inyong condominium unit sa GIS, kaswal na dagdag ni Gabriel. Napasinghap ako. Ang condominium na iyon ay nakapangalan sa akin, pamana mula sa aking lola. Pineki niya ang pirma mo, pagbubunyag ni Gabriel. 3 buwan na ang nakalipas. Sinuhulan ang notaryo. Si Cassandra ang naghanap ng notaryong iyon. Ang katotohanang iyon ay tumama sa akin na parang martilyo. Isang tunay na demonyo si Marco. Hindi lang niya ako niloko sa emosyonal na paraan. Binalak din niya akong pagnakawan. Napakuyom ang aking mga kamay hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Kailangan ko siyang ipakulong. Kalma. Pinigilan ni Gabriel ang aking kamay. Ang malamig na dampi ng kanyang balat ay kakaibang nagpakalma sa aking nag-aalab na galit. Kung magrereklamo ka sa pulis ngayon, magiging mahaba ang proseso at maaaring makalusot si Marco. Gagamitin natin ang mas eleganteng paraan. Paano? Hostile takeover, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naging parang isang mandaragit na handa ng sumila. Binibili ko ng palihim ang mga utang ni Marco sa mga bangko, gamit ang mga shell company. Sa loob ng 2 buwan, ako na ang magiging pinakamalaking nagpautang kay Marco. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ako ng buong karapatan na kumpiskahin ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At ikaw ang magiging taong pipindot sa buton ng kanyang eksekusyon. Isang paghanga ang gumapang sa aking puso nang makita ko kung paano gumagana ang isip ni Gabriel. Hindi siya naglalaro gamit ang emosyon. Naglalaro siya gamit ang sistema. Winawasak niya ang kalaban nang hindi kailangang dumihan ang sarili niyang mga kamay. Ibang-iba kay Marco na pabigla-bigla at emosyonal. Si Gabriel ay isang tahimik na agos na kayang tumangay ng lahat. Sa susunod na linggo, kailangan kong pumunta sa Palawan, biglang sabi ni Gabriel, nag-iba ng usapan. May isang pribadong resort sa El Nido na gusto kong bilhin. Kailangan ko ng pangalawang opinyon mula sa pananaw ng isang babae tungkol sa interior design nito. Anong kinalaman ko roon? Sasama ka, utos niya. Isipin mo na lang na isa itong field trip.
Tuturuan kita kung paano mamahala ng mga ari-arian para sa susunod. Kapag nabawi mo na ang mga pag-aari ng pamilya mo, hindi ka magiging kasing bobo ng asawa mo. Hindi ako basta-basta makakaalis papuntang Palawan pagtanggi ko. Maghihinala si Marco. Sa susunod na linggo, abala si Marco sa pagsama kay Cassandra na mayroon daw endorsement photoshoot sa Singapore. Sasabihin niya sa iyo na may business trip siya sa Cebu. Kaya may libre kang oras, putol ni Gabriel. Alam niya talaga ang lahat. Sabihin mo na lang na gusto mong magpahinga sa private villa ng kaibigan mo sa Tagaytay, o kung ano paman. Hindi siya mag-aalala, Elena. Matutuwa pa siya kung wala ka sa bahay para malaya siyang makipag-video call kay Cassandra. Isang linggo makalipas, lumapag ako sa Palawan. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang lihim na estudyante ng pinakamaimpluwensyang konglomerato sa bansa. Dinala kami ng sundo sa isang napakagarang resort sa isang tago at mataas na lugar sa El Nido. Napakapribado ng lugar na para bang hindi umiiral ang mundo sa labas. Sa loob ng 2 araw doon, nakita ko ang ibang panig ni Gabriel Montefalco. Hindi niya ako trinato na parang empleyado, pero hindi rin parang kaibigan. Kakaiba ang aming relasyon. Tinuruan niya ako kung paano basahin ang mga kontrata sa real estate. Kung paano makita ang potensyal ng isang investment at kung paano makipagnegosasyon sa mga lokal na kontratista. Siya ay istrikto, perpeksyonista, at minsan ay naiinis kapag mabagal akong matuto. Ngunit hindi niya ako kailanman minaliit. Nang hapong iyon, nakaupo kami sa terasa ng villa na nakaharap sa dagat. Nagsisimula ng lumubog ang araw, kinukulayan ang langit ng lila at kahel. Ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa aking mukha, nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Mabilis kang matuto, komento ni Gabriel habang umiinom ng kanyang espresso. Iyon ang unang papuri na narinig ko mula sa kanya. Nagtapos akong cum laude sa business management, Gabriel. Sadyang sa loob ng 5 taon, naging mapurol ang utak ko dahil ang iniisip ko lang ay ang menu para sa hapunan ni Marco, mapait kong sagot. Tumingin sa akin si Gabriel. Lumambot ang kanyang tingin. Sayang. Ang ganyang kalaking potensyal ay sinayang para sa isang lalaking hindi alam ang pagkakaiba ng brilyante at graba. Kumislot ang puso ko sa narinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong pinahahalagahan ako, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang individual. Biglang dumating ang isang waiter, may dalang tray ng mga prutas, ngunit natisod siya sa makapal na alpombra. Tumilapon ang tray patungo sa akin. Ingat! Sa isang iglap, kumilos si Gabriel. Hinila niya ako ng malakas, pinrotektahan ako ng kanyang katawan. Ang mga prutas at basag na pinggan ay nagkalat sa lugar kung saan ako nakaupo kanina. Ang malapad na dibdib ni Gabriel ay nakadikit sa aking likod. Ang kanyang mga braso ay nakaprotekta sa aking mga balikat. Ang kanyang amoy na napakalalaki at nakakakalma ay pumuno sa aking mga pandama. Tila huminto ang oras. Nanatili kami sa ganoong posisyon ng ilang segundo. Ramdam ko ang kalmadong tibok ng kanyang puso sa aking likod, taliwas sa nagwawalang tibok ng sa akin. Ayos lang, bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay malat at mababa, nagpatayo ng aking mga balahibo. Bahagya akong lumingon at nakita kong ilang sentimetro na lang ang layo ng aming mga mukha. Nakikita ko ang malinis na balat ng kanyang mukha at ang kanyang maitim na mga mata. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang kanyang pagkakayakap. Pagkatapos ay tumayo at inayos ang kanyang damit, bumalik sa kanyang malamig na anyo, na para bang walang nangyari. Pinagalitan niya ang waiter ng may diin, ngunit hindi bastos, at tiniyak na malilinis agad ang lugar. Nakatulala pa rin ako, hawak ang aking dibdib. Sa maikling sandaling iyon, napagtanto ko ang isang mapanganib na bagay. Marahil ay winasak ni Marco ang aking puso. Ngunit si Gabriel ay nagsisimulang pumasok sa mga bitak nito nang walang paalam. Hindi ito bahagi ng kontrata.
wala ito sa plano. At ang mas nakakatakot, hindi ako tumututol. Ang aming pagsasama sa Palawan ay nagbukas ng aking mga mata. Si Marco ay isa na lamang masakit na nakaraan. Ngunit si Gabriel Montefalco, siya ay isang palaisipan ng hinaharap na nakakatakot ngunit nakakaakit. Kailangan kong mag-ingat. Ang umibig sa isang kasosyo sa isang misyon ng paghihiganti ay isang malaking pagkakamali. Ngunit habang tinitingnan ko ang tuwid na likod ni Gabriel na nakatayo at nakatingin sa dagat, alam kong nagsisimula ng pagtaksila ng puso ko ang aking isipan. Ang party ay ginanap sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Isang higanting chandelier ang nakasabit sa kisam, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong silid na puno ng mga taong nakasuot ng magagarang damit. Ang mga babaeng naka-couture gown, na kasing halaga ng isang sasakyan, ay tumatawa habang ipinagmamalaki ang kanilang mga alahas. Samantala, ang mga lalaking nakamakintab na suit ay abala sa pag-uusap tungkol sa stocks at politika, habang maihawak na baso ng tsampak. Ang hangin sa silid ay maihalong amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak, at matapang na amoy ng pagkukunwari. Nakatayo ako sa tabi ni Marco. Ang aking kamay ay nakapulupot sa kanyang braso. Kami ang golden couple ng gabing ito. Si Marco de la Cruz, ang batang negosyanteng sumisikat, iyon ang alam ng mga tao, at si Elena Alcantara, ang tapat na asawa mula sa isang respetadong pamilya na laging sumusuporta sa kanya. Walang nakakaalam na sa likod ng aking matamis na ngiti, binibilang ko na ang mga araw patungo sa kanyang pagbagsak. Napakaganda mo ngayong gabi, mahal, bulong ni Marco sa aking tainga, ngunit ang kanyang mga mata ay gumagala sa buong silid. Alam ko kung sino ang hinahanap niya. Salamat, mahal, walang emosyon kong sagot. Ito na ang ikalawang buwan mula sa aming kasunduan ni Gabriel. Ayon sa kanyang utos, binago ko ang aking taktika. Hindi na ako ang asawang palatanong o naghahanap ng atensyon. Naging malamig ako, tahimik at hindi maabot. Itinigil ko ang pagtatanong kung anong oras siya uwi. Itinigil ko ang pag-check sa kanyang telepono. Itinigil ko ang pagrereklamo kapag kinakanselan niya ang aming mga dinner date. Ang pagbabagong ito ay ikinatuwa ni Marco noong una. Pakiramdam niya ay malaya na siya. Akala niya ay sumuko na ako o naging isang masunuring asawa na. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang aking katahimikan ay nagsimulang bumagabag sa kanya. Ang mga taong tulad ni Marco ay nangangailangan ng validation. Kapag nagagalit ako o nagsiselos, nasiyahan ang kanyang ego na siya ay hinahabol. Ngunit kapag wala na akong pakialam, nababaliw siya. Uy, sige noong Carlos. Bigla akong hinila ni Marco patungo sa isang grupo ng mga matatandang lalaki na naninigarilyo. Halika, batiin natin. Isa siyang potensyal na investor. Sumunod ako, ngumingiti ng magalang, tumatango sa tamang pagkakataon, at nagbibitiw ng mga formal na pagbati na itinuro sa akin ni Mama mula pagkabata. Subalit, nahagip ng sulok ng aking mata ang isang taong kararating lang sa ballroom. Si Cassandra. Kumabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Nakasuot ang babae ng isang matingkad na pulang bestida na napakahigpit, ipinapakita ang bawat kurba ng kanyang katawan. Dumating siya na may kasamang isang matandang movie producer, marahil ay bago niyang sugar daddy, habang hindi makontak si Gabriel at kasama ko naman si Marco. Nakita rin siya ni Marco. Nanigas ang kanyang katawan sa tabi ko. Humigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Bakit nandito siya? Pabulong na sabi ni Marco, mas para sa kanyang sarili. Sino, mahal? Tanong ko, nagkukunwaring walang alam habang sinusundan ang kanyang tingin. Ah, yan ba si Cassandra? Ang influencer na madalas mong ikwento. Wow, mas bulgar pala siya sa personal kaysa sa mga litrato. Napaubo si Marco sa usok ng sigarilyo. Tiningnan niya ako ng may kakaibang tingin. Kilala mo siya? Siyempre. Sino bang hindi? Laging viral iyan, kaswal kong sagot habang umiinom ng orange juice.
Bakit? Pinagpapawisan ka yata? Pinunasan ni Marco ang kanyang noo. Wala. Medyo mainit lang dito. Lumalim ang gabi at nagsimula na ang tunay na kaganapan. Nakita kong paulit-ulit na sumusulyap si Cassandra sa amin nang may nag-aapoy na tingin. Nagsiselos siya na kasama ko si Marco sa publiko. Nang magpaalam ako para pumunta sa banyo, sinadya kong magtagal sa harap ng salamin, nagre-retouch ng lipstick. Paglabas ko, nakita ko sina Marco at Cassandra na nagtatalo sa isang sulok ng hallway malapit sa emergency exit. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi, nakikinig sa kanilang usapan. Nangako ka na hihiwalayan mo na siya noong nakaraang buwan, Marco, sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay pigil ngunit puno ng emosyon. Pagod na akong magtago. Nagiging weird na si Gabriel. Blinok na niya lahat ng credit card ko. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Maghintay ka lang, Cassandra. Sa tingin mo ba madali? Frustradong sabi ni Marco. Si Elena nagbago na siya. Masyado siyang tahimik. Natatakot akong may binabalak siya. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, baka habulin niya ang lahat ng ari-arian ko at babagsak ang kumpanya ko. Mga dahilan, sigaw ni Cassandra. Sabihin mo na lang na mahal mo pa siya. Kung sa susunod na linggo, hindi ka pa rin nagsasampa ng annulment, ikakalat ko ang video natin sa mga gossip account para masira na tayong lahat. Padabog na umalis si Cassandra, iniwan si Marco na sinasabunutan ang sariling buhok sa stress. Ngumiti ako sa dilim. Magaling, Cassandra. Ipagpatuloy mo iyan. Lalo mo siyang i-pressure. Nang bumalik si Marco sa ballroom, maputla ang kanyang mukha. Agad niya akong nilapitan at hinila ng marahas. Uwi na tayo. Teka, hindi pa tapos ang event, mahal. Gusto pa raw tayong kausapin ni Ginoong Carlos, mahina kong sabi. Wala akong pakialam kay Carlos. Uwi na tayo, sigaw niya, sapat na para mapalingon ang ilang tao. Sa loob ng sasakyan, nakakabingi ang katahimikan. Nagmamaneho si Marco ng padalos-dalos. Paminsan-minsan ay sinusuntok niya ang manibela. Ano bang problema mo, mahal? Tanong ko sa tonong nainip, hindi nag-aalala. Biglang nagpreno si Marco sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Humarap siya sa akin, namumula ang kanyang mga mata. Ikaw ang may problema, Elena. Bakit wala kang kibo? Dati, lagi kang naghihinala kapag late ako umuwi. Lagi mong tinatanong kung sino ang kasama ko. Ngayon, wala ka nang pakialam. Para kang estatwa. May lalaki ka ba? Sumagot ka, sigaw niya, ibinubuhos sa akin ang kanyang frustrasyon. Gusto kong matawa sa kanyang akusasyon. Ang magnanakaw sumisigaw ng magnanakaw. Tinitigan ko siya sa mata, ipinadama ang lamig na natutunan ko mula kay Gabriel. Marco, mababa at kalmado kong sabi, hindi ba't ito naman ang gusto mo? Isang asawang hindi pala tanong. Isang asawang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Ngayon na ibinigay ko na, nagagalit ka pa rin. Ano ba talaga ang gusto mo? Natahimik si Marco. Mukha siyang nalilito sa reaksyon ko. Inaasahan niyang iiyak ako o magtatanggol sa sarili. Ngunit binalik ko sa kanya ang tanong gamit ang malamig na lohika. Pakiramdam ko lang lumalayo na tayo sa isa't isa, mahina niyang sabi. Muling pinaandar ni Marco ang sasakyan. Ngunit alam kong gulong-gulo ang kanyang isip. Ang pressure mula kay Cassandra at ang aking malamig na pakikitungo ay nagdulot sa kanya ng paranoia. Pakiramdam niya ay nawawalan na siya ng kontrol at tama nga. Kinabukasan, inireport ng espiya ni Gabriel sa opisina ni Marco ang isang malaking pagkakamali. Dahil sa takot sa ultimatum ni Cassandra at sa pag-aalala na hahabulin ko ang mga ari-arian, gumawa ng isang malaking kapalpakan si Marco. Inilipat niya ang milyon-milyong piso na pondo ng kumpanya sa isang pribadong offshore account na sa tingin niya ay ligtas sa layuning itago ito mula sa akin bago ang hiwalayan. Ang hindi niya alam,
Ang ligtas na account na iyon ay pinamamahalaan ng isang bangko na kalalabas lang na nakuha ng Montefalco Group ang mayoryang stocks. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Gabriel sa kanyang sikretong kondominium. Tumawa si Gabriel, isang pambihirang tawa na malutong at masama, habang binabasa ang report. Hinukay na niya ang sarili niyang libingan, sabi ni Gabriel, habang nagsasali ng red wine. Ang paglipat ng pondo ng kumpanya sa pribadong account nang walang pahintulot ng board of directors ay isang krimen. At dahil ginawa niya ito sa gitna ng pagpaparanoid, gulo ang kanyang digital footprint. Iniabot sa akin ni Gabriel ang baso ng red wine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Pagbati, Elena. Kusa nang isinuko ng asawa mo ang kanyang liig. Isang buwan na lang, hihilahin na natin ang lubid. Ininom ko ang alak. Mapait ito, ngunit may naiwang tamis sa dulo. Tulad ng lasa ng paghihiganti na aming tinitimpla. Marco de la Cruz, tama ang hinala mo. May paparating na bagyo at ako ang sentro nito. Ang langit sa Maynila ay tila nagluluksa o marahil ay nagagalit. 3 araw nang walang tigil ang ulan, nilulubog ang malaking bahagi ng syudad. Ang mga pangunahing kalsada ay naging maruming ilog. Ang traffic ay halos hindi gumagalaw at ang ingay ng mga busina ay naging isang simponya ng stress. Ang magulong sitwasyon sa labas ay perpektong salamin ang nangyayari sa loob ng aming kondominium. Ito na ang huling linggo. Ang kritikal na linggo bago matapos ang 70 araw na palugit. Ang tensyon sa aming unit ay napakakapal na para bang kaya mo itong hiwain ng kutsilyo. Si Marco ay lalong nagiging gusgusin. Ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas kitang-kita. Madalas siyang tulala at sumisiklab ang galit sa maliliit na bagay. Ang kanyang negosyo ay nagsisimula ng bumagsak dahil sa mga pailalim na sabotahe ni Gabriel. At si Cassandra naman ay lalong nagiging agresibo sa paghingi ng kasiguraduhan. Sa kabilang banda, kailangan kong maging mas maingat. Isang maliit na pagkakamali sa huling yugtong ito ay maaaring sumira sa lahat ng aming plano. Nang gabing iyon, napakalakas ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Nawalan ng kuryente sa aming gusali dahil may sumabog na poste na tinamaan ng kidlat. Ang aming unit ay naging madilim. Tanging ang mga kumikislap na kandila ang nagsisilbing ilaw. Nakaupo ako sa sala, nagkukunwaring nagbabasa ng magazine sa liwanag ng kandila. Si Marco ay pabalik-balik sa paglalakad, parang isang mabangis na hayop na nakakulong. Nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, sumisigaw sa kanyang mga tauhan tungkol sa isang delivery na naipit sa baha. Wala akong pakialam. Maghanap kayo ng ibang truck. Kapag hindi dumating ang mga iyan bukas, milyon-milyon ang malulugi sa atin, sigaw niya bago ihagis ang telepono sa sofa. Vibrate. Hindi telepono ni Marco, hindi rin ang pangunahing telepono ko na nasa mesa. Nanigas ang aking dugo. Iyon ang sikreto kong telepono. Ang teleponong bigay ni Gabriel na itinago ko sa pagitan ng mga unan sa sofa. Nakalimutan ko itong isilend. Tanga, Elena. Napakatanga mo. Ang pag-vibrate ay napakalakas sa katahimikan ng bahay. Isisik. Napatigil si Marco. Lumingon siya sa direksyon ng sofa. Anong tunog yon? Wala naman akong naririnig, mabilis kong sagot. Ang puso ko'y parang lalabas sa dibdib. Baka daga lang. Tunog ng nag-vibrate na cellphone iyon, Elena. Hindi ako tanga. Lumapit si Marco, puno ng hinala ang kanyang mga mata. Ang cellphone mo nasa mesa. Ang sa akin, nandito. Kaninong cellphone iyon? Sinimulan niyang alisin ang mga unan ng padabog. Marco, tigilan mo na yan. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit marahas niyang iwinaksi ang aking kamay. Umalis ka dyan. Inangat niya ang huling unan at doon nakalapag ang itim na telepono. Umilaw ang screen nito sa dilim, nagpapakita ng isang notifikasyon, Gabriel, bukas 1:00 am, huling pagtatapos.
Huwag kang mahuli. Ang pangalang iyon ay malinaw na nakasulat. Gabriel, gumuho ang mundo sa paligid ko. Kinuha ni Marco ang telepono, nanginginig ang kamay. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa nakakatakot na galit. Gabriel? Sino si Gabriel? Sigaw niya sa aking mukha. Kaya pala nananahimik ka na lang. May lalaki ka, ano? May kalaguyo ka. Hinawakan niya ako sa balikat, yugyug ng malakas. Sumagot ka. Sino ang gagong ito? Niloloko mo ako. Sinakop ako ng takot. Kapag galit si Marco, kahit ano ay kaya niyang gawin. Ngunit kasabay nito, umabot na sa sukdulan ang aking pagkasuklam. Inaakusahan niya akong nagtataksil, gayong siya ang tunay na traidor. Bitawan mo ako, Marco. Nasasaktan ako, sigaw ko, at ganoon na nga, mga kaibigan, nagwakas ang isang yugto ng aking buhay. Hindi ito isang kwento ng malinaw na panalo o pagkatalo, kundi ng pagtuklas sa sarili. Sa bawat pagsubok na aking pinagdaanan, natuklasan ko ang isang bahagi ng aking puso na hindi ko kailanman inakalang umiiral. Ang labanan para sa katarungan ay nagwakas na, at kasabay nito, ang aking kaluluwa ay natuto muling humina. Madalas, sa mga ganitong kwento, mayroong bahagi tayong nakikita mula sa sarili natin. Kung ang salaysay na ito ay nag-iwan ng anumang marka sa inyong puso, o kung mayroon kayong kaparehong pinagdaanan, tanging pag-unawa ang nais kong ihandog. Kung mayroon kayong nais iparating, kahit isang salita lang, malugod ko itong tatanggapin sa ibaba. Salamat sa paglalaan ng inyong oras upang makinig. Kung ang mga kwentong tulad nito ay nagbibigay sa inyo ng ginhawa o pag-asa, sana'y patuloy tayong magkasama dito sa tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.